Okay, good day everyone. So I'm here to demonstrate how to construct a line chart. Okay, so ang data natin is on distribution of enrollment in tertiary education in the Philippines for the academic year 2009 to 2019. Okay, so ang first step natin is, okay, we click this, we go to the upper right value. Okay, and then insert. Tapos, punta tayo dun sa ah, line chart. Okay, so piliin natin ikaapat yun mayroon line with markers. Okay, so initially you'll have this. So para mas clear yung view natin, ililipat natin siya sa separate sheet. Okay, so dapat naka-activate yung chart. How do we know that? Dapat may mga small circles dito sa edge. Tas sa, ayan. And then we click chart design, tapos move chart. Okay, move natin siya sa bagong sheet. And then we'll name this as line chart. Okay, so we're gonna see this one. Okay, so ang first step natin is we're going to change the title kasi nakalagay na table. Okay, so gawin natin siyang. Okay, so all you have to do is we go back to the original data. Doon tayo sa data natin. Okay, tapos copyahin lang natin to. Copy and paste. Go to your chart and paste. Okay. Okay, and then we change this to figure on instead of table. Okay, so that's the first one. Then let us fix it further. Okay, you will notice dito sa lower part may lumabas na source. Okay, so tatanggalin natin siya dito sa may horizontal. Sa mga academic year may lumabas doon sa dulo na source. Okay, so what do? We click chart design and then select data. Okay, initially makikita nyo sa selected data, nakuha niya pati yung source. So delete nyo lang siya sa chart data range and then highlight natin to. Okay, tapos okay lang natin. Yan, makikita natin ganyan siya. Okay. Next step is, lagyan natin ng data labels. Okay, so punta lang tayo, access titles pala. Okay, so punta lang tayo sa access titles. And then, magbibigay lang tayo ng title dun sa primary vertical. Kasi sa primary horizontal, uh, that will not be proper anymore kasi clear naman na may mga academic year nakalagay doon. So, dito lagay natin sa vertical axis yun, title niya na enrollment. Okay? Ayan. And you will notice yung mga um, labels ng vertical axis. Okay? Very spacious kasi nasa million. Okay? So, pwede natin siyang ma-adjust. So, click nyo lang siya and then right-click. Punta tayo sa format axis. And then dito sa right part, may makikita kayong display units. Nakalagay siya na. Palitan natin siya sa 100,000. Ayan. So, mas maikli na siya. So, tanggalin natin tong times 1,000, 100,000. Yan. Okay? So, what's the next step? Pagandahin natin yung graph natin. So, lagyan na, para makita yung border niya, ayan, dito, click nyo lang dito, yan, click nyo lang siya dyan. Tapos, pag lumabas na yung parang border, click nyo lang dito sa under format chart area, sa chart options, click nyo lang yung solid line. Ayan, so magkakaroon na siya ng solid line. And then, pasok kayo dito sa graph, click nyo dyan ulit para at least mag-appear din yung border. Ayan. Click nyo rin ulit ito under format plot area, tapos under sa border yan. Click na yan. Ayan. Okay? Ayan na. Tapos makikita nyo yung graph natin, medyo maliit yung marker, hindi siya makita. So, pwede natin siyang i-adjust. So, ganyan. Click nyo lang yan and then, punta kayo dito. Punta kayo sa may marker. And then, marker options, palakihin lang natin para makita siya. So, sa under built-in, okay, kunwari gusto kong gamitan is square, tapos initially naka 5 yung size niya, palaki natin sa 7. Ayan, so mas malaki na siya. And then gusto natin palabasin yung data labels. How do we do that? Okay,
Pwede naman dito, click nyo na yung plus tapos data labels. Ayan, lalabas na siya ng ganyan. Okay? And then the last step is, if you go back to the data, may source. So, kailangan natin may pakita tong source na to. Okay, so copy lang natin siya. And then punta tayo dito sa chart natin. Ilalagay natin siya dito sa medyo baba. Okay, so lagay muna natin ng konting space. Ayan. Tapos, how do we insert yung source? Punta lang tayo sa insert. And then, text. Tapos text box. Okay, lagay natin dito sa baba. And then, well, okay, tapos, paste natin. Ayan. Ayusin lang natin. Tapos medyo lagyan natin siya sa may left. Ayan. So now we have our line chart. Medyo pala dito sa baba hindi lumabas yun. Solid line natin. Okay. Ayan. So this is what our line chart looks like. Okay. Ayan. So pwede nyo pa siyang mapaganda. Pwede nyo itong lagyan ng um, format chart niya para at least may color. Pero wag masyado dapat na matingkad. Light lang. Para makita lang siya. Okay? So, that's it.